Yun na nga mga kababayan, dako na tayo sa ating panibang reaction video at ito nga, napansin ho natin na talagang lumalabas na ang tunay kung sino talaga ang matapang pagdating sa katotohanan. Alam natin yan kung sino matapang pagdating sa katotohanan. Ano? So ito na nga, sinagot na nga ni Pangulong Duterte ang kahibangan ni Paduano pagdating dito sa pagpapatawag sa kanya sa Quadcom. At tingnan na nga natin ang video ni Paduano. Pasok. Tuloy. Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. Tapang mo. Tapang mo. Ha? Tingnan natin mamaya kung talagang matapang ka. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, O, kaya nga, kayo lang naglulukuhan. Talagang naglulukuhan lang kayo dyan. Kasi alam naman natin, walang katotohanan yung mga ginagawa niyo dyan. Kasi nga, sinasabi nga natin, kung talagang totoo yung mga investigation niyo dyan, sampahan nyo na ng kaso. Loy, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. alam mo naman pala malinaw naman pala para sa iyo tigil mo na yan. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Aba, talaga naman. Talaga naman. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo, pare? Na pumunta dito? Ay, sabi, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show cause order for attorney Wow, edi ikaw na. Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Tignan natin kung ano yung sinasabi Pinagmumurahan ni sa balita. dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas Unang salbo pa lang talaga namang ulit nga. Tapang mo Balikan natin si Paduano. Balikan natin. The record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. Tingnan natin ano sabi sa balita. Pinagmumurahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Wala ka pala ang mga mambabatas na naggalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Pero ang mismong komite ayaw na raw patulan ang dating Pangulo. Nasa frontline na balita. Yun. Talagang attack dog ka lang, Paduano. Talaga namang wala ka naman talaga palang kapangyarihan dyan Kala ko naman may kapangyarihan ka dyan sa Quadcom para ipasumon o ipatawag si Pangulong Duterte. Yan si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kongresistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Pain ko sila, sabihin mo. Malutong. Let nga. Ano ba naman to si Pondi? Dandahan lang. Nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Pain ko sila, sabihin mo. Matatandaang si Congressman Caraps Paduano ang isa sa mga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag, hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya.
Alam mo kasi, Paduano, nasa distrito ka lang. Baka doon ka lang sa Negros malakas. Ha? Hindi ka naging presidente, hindi naging tumakbo ka ng senador sa nasyonal. ng Kamara. You don't scare me a bit. Do not give me the... Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa Kamara, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong ayaw na raw patulan ng komite. In deference to him being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him. Bukod sa House Quad Committee, bumuo na rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Yun na lang gagawin niyo. Kayo na lang mag-imbestiga. Sus, patawag pa. Tuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that I never entertained the ICC, no? Kasi nga, hindi nga po tayo membro dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na Miyerkules, November 13. Yun. Tuloy na lang kayo sa ginagawa nyo diyang kalukuhan. Di ko alam saan patutungin ginagawa nyo talaga dyan eh. Kasi kung totoo yan, ay dapat may mga nabuna kayo kaso in aid of legislation yung sinasabi ninyo. Tignan natin kung talaga anong legislation. Kasi nga kung criminal offense po yan, murder po yan, AJK po yan or whatever, may mga batas naman tayo nakapaloob patungkol dyan na para makasuhan nyo si Pangulong Duterte. Talagang wala naman political perspective lang naman yung ginagawa. Political persecution lang naman talaga ginagawa nyo eh. Dahil nga natatakot kayo dito sa sunod na Pangulo na after this midterm election ay makikita ninyo kung gaano kalakas ang susunod na maging Pangulo ng bansa. At lahat ng mga kurap, lahat ng mga tiwali, lahat ng mga nakinabang sa administrasyong ito, kayo ay sigurado hindi kayo patatawarin sa sunod na administrasyon. Mananagot kayo sa taong bayan sa ginagawa nyo na yan. Dahil nga talagang napakalaki ng mga expenses, napakalaki ng mga lumalabas na pera sa gobyerno at kinukuha, nire-realign o kung ano man yung mga expense na ginagawa ninyo, ni walang resulta, ni hindi nakinabang taong bayan. Kaya eventually, sa next, yun ang pinaghahandaan ninyo eh. Kaya may mga political persecution kayong ginagawa eh, no? Ito na yung buong pahayag ni Pangulong Duterte and we have to credit to the owner ng Wala na kayo dito. nito. Let's go back to, you said, Quadcom. You're saying Quadcom? What about Quadcom? Kasi sabi mo, mahirapan ka na magpunta doon sa Manila. Sila na yung bababa dito at para lang mapasama ka sa Well, investigation. not in the strictest sense actually, but I'm getting old. Every day, I'm aging. Hindi na ako kasing yung stamina ko. At saka yung eroplano kasi, I said, I was once a pilot. Yung taas. Kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight stewardess. The age almost 5 or 7 years ahead of us. Dahil yan sa taas. Sa mga umiibig ka inday karon ang gyapon mo man Gidyon muna. I want to go back to Trump's victory Okay. and the resulting consequence. You said that would lead to the normalization of the relationship between the United States and China. But part of this would be peace in the region. Among the reason why there is an irritant between China and the US is because of the presence of 9 military bases in the Philippines. So, how can now the US and China be at ease with each other when there are 9 military bases here
pointing against China. Oh. Nandoon pa niya sa Zambales, nandoon yung mga, you know, malayo pa kasi ang, but it would be good as any other time for the Philippines to ponder na it is not with the best of our interest as it was then, as it is now. Sabi na noon ng mga, sabi nila mga activista, leftists, but they were not. They were just Filipino. Pati ako, bakit ako why would I host a military base of a foreign country? Lalo na yung Amerika na pumunta sila dito 1800. They treated us like a vassal state and subjugated us to the rule for so many years. It's about time that maybe the next president or ito ngayon, if I may suggest, na tanggalin na yung bases. Actually, wala namang manalo dito. Even how far or how near you are to the shores of China or in the boundaries of America. Pag magkagera, wala naman talagang maiwan dito. Pag bitawan niya ang ICBM ng Amerika pati China, well, of course, it could, hindi naman destruction. Latin America is malayo. But it would result in a barren earth. Mayor, Pag putok yung nuclear warheads na yan, bombs, it would result in a barren earth. nanalo ang Trump, si Donald Trump because of ayaw niya ng gera. And the previous, the Biden administration is doing that. Halos lahat ng mga bansa gusto niyang susuportahan ng gera, like Ukraine, Israel, and of course in the Philippines right now. Alam mo Philippines, kasi, China. So ano ang mo niyan, Mayor? Kung if ever Trump will the next, parang ma-change ba ang policy in that? alam mo ito si Biden, politiko ito. And maybe really an ideologue of yung political thinking niya. Ito si Trump, negosyante. Gusto niya, kaibigan tayo. Parang in-check to si Trump eh. Tayo, kaibigan lang, walang away para tayo yaman lahat. Anak natin, ligaya, happy-happy lang sila hanggang kamatayan. Itong mga alam mo kasi ganito. Bumaan man ako pagka-presidente. Pero kailangan niya military ilagay mo sa pwesto. Diyan ka lang. Military ka, diyan ka lang. Ako ang commander-in-chief mo. If you are not asked, shut up. Ako ang sunod. Ako yung commander-in-chief mo. Because I was elected by the people as president. Na itong mga sa Amerika, kung makinig ka dyan sa mga general na because ang Amerika is really, pag tinitignan mong mabuti, ang Amerika is a militaristic country. Sheer power yan sa kanila eh. Militaristic talaga ang Amerika, bis kung nasaan, nandoon ang bases nila. What's the point? Yung Communist China, ang ilagay lang, pinakalagay lang nila dito, yung consul nila dito sa Davao. Pero hay ka Amerikano, naghahanap talaga ng gulo. Because nasa utak pa nila yung ngayon that they are a superpower. In the sense that they can destroy the world, yes. But if it's a superpower that can promote peace throughout the world,
Amerika, puro away lang. China. Ang China na hindi naghingi pa si isang boarding house dito para sa kanilang May mayor ang si Donald Trump, isa sa mga nagiging supporters niya is Elon Musk, which is number 1 billionaire sa buong mundo. And alam mo ba na si Elon Musk, mayor, nag-invest na ng Pilipinas? Well, yan nga eh. Ito si Trump, pati ito si Elon Musk. Yes po. Magkaintindihan yan sila. Because Kaya ang sa utak nila kung paano yayaman lahat, ayaw ng away. Ang problema nitong mga, lalo na, hindi naman, pardon my language. Pero itong mga may tendency na military, police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung police pati military, diyan kayo. Huwag kayong gumalaw dyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Now, if you are in the authoritarian regime, ibang istorya yan. But that's what makes the world complicated. Tayong democracy, talagang ang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Kagaya ko dito sa Davao. Kung sinabi kong ganito, kasi ako yung pinili ng tao. Kung gusto mo na, mag-mayor ka muna, o mag-presidente ka muna. Para kung gusto mo sunod. Hindi, wala. Ang police, pati military dapat sumunod dyan sa presidente. Itong police pati military naka-assign dito sa syudad, sumunod kayo ng mayor. Kasi yung may authority, kayo pang-away lang kayo. You are called to maintain peace and order. Police, military if there is trouble. Who governs? Is the mayor. Why? Because he was elected by the people to govern. Hindi kayo. Huwag mo palakihin yung ulo mo na basta ikaw, may baril ka, military ka, shit. Police ka na. Kaya ayaw ko yung dito sa Davao nung mayor na ako. Talagang istrikto ako dyan sa itong mga police na ito. Putang ina. Barilin ko kapag... Speaking of police mayor, kaya may mga pulis sa tabi, tahimik. May namatay pero sabi ni Marbil, narinig niyo sabi ni Marbil? Sabi ni Marbil, hindi daw lahat ng nagda-drugs ay addict. He was justifying ng iba naman is good, parang because of economy, para maging productive, kaya gaya ng mga driver. Sabihin mo ito kay Marbil. Ano bang, para di katulog. ano bang addict ang gusto niyang sabihin? Addict sa droga, Addict sa drugs. addict sa babae, Addict sa laki. First time ko lang actually, totoo. Anyway, correct yan. Pero ako, for the life of me, lahat man ang kakaguhan, dinaanan ko sa, kilala ninyo ako, maliit pa ako, lumaki ako dito. Alam ninyo yan. Pero, yung droga na yan, alam mo kung bakit. Nag-umpisa yan sa college pa kami. Alam, nakikita ko yung mga classmate ko. Pero itong mga judges na ngayon, and would you believe it, yung iba naging justice ng Court of Appeals. Marami akong classmate. Sa eskwelahan ko, marami akong yung halos mga best brad ko sa fraternity. Nung college of law kami, nag-hit-hit yung mga gago. AB kami. Tapos, sa isang apartment ng taga Davao, patay na ngayon, doon kami nag-standby kasi may-ari sila ng 4 na
four-door apartment. Joel Babista. Oh, Joel Babista, brad ko yun eh. Magpunta kami sa bahay nila, na may-ari man sila ng apartment. Yung kanyang apartment, malaki kasi siya may-ari na. Mag-hit-hit yung mga brad ko. Pati siya. Sige, tapos nagtatawanan sila sa sarili nila. Wala namang natatawa. Wala namang katawanan. Sabi ko, mga buang na ito. Ano nakain ito? Di sila tawa. Basta sige. Sabi ko, no, AB pa kami. AB pa. Hanggang nag-college of law kami sa San Beda. Ganun, sige, hit it. Kaya yung grado nila, bakit? Pumasa kami lahat. Alam mo, 16 lang kaming naiwan eh. We started sa 3 sections. Siguro baka sa patudruga rin ng mga gago. We ended up only 1 section. Mga 16 lang kami sa klase. O sa bakit, pumasa kami lahat. Tatlong pumasok sa top 10. Kaming hindi masyado, ako, sa Ligarda, hindi ako nagdudruga. Diyan sa Ligarda, may bridge dyan. Sentro Escolar, San Beda. Mag-aral kami doon sa library, magtinginan kami. Si Joel, patay na. Yung mga brad ko. Yun na nga mga kababayan, dyan na po natin tatapusin ang ating pong reaction video sa mga oras na ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung sakasakaling nyo mapanood ang video ito, subscribe lamang ho kayo at mag-suggest po kayo ng mga video na pwede nating reaksyonan sa ating pong channel. Muli, ito po si Pinoy Info. God bless you all.